Mare, ano nangyari sa'yo? Ba't parang galit na galit ka? Galit ako sa mister ko. Ha? Bakit, Mare? Iba na kasi ang ugali niya. Pag umaandar ang gana, lagi na lang akong binubugbog bago ni romansa. Mare, matitiis mo yan. Ako nga, mas masakit pang ginawa ng mister ko. Ha? Bakit, Mare? Binubugbog ka din? Oo, binubugbog din. Pagkatapos niya akong bugbogin, kapitbahay namin ang niromansa. Father, nagkakasala po ako, pero hindi ko po sinasadya. Bakit, sister? Ano ba ang nagawa mo? Nakahawak po ako ng ibon ng isang lalaki. Sister, kailangan mong maghugas ng kamay gamit itong holy water. Father, maaari ba itong imomog? Anong nangyari sa sabon na to? Bakit hindi bumubula? La, hindi mo pa binasa ang katawan mo. Hindi pwedeng basahin ang katawan ko, Apo. Bakit, Lo? Apo, dapat natin sundin ang instruksyon nakasulat sa lalagyan ng sabon for dry skin. Sinungaling ka? Sabi mo, birhen ka pa. Bakit kagabi? Maluwag na. Kasalanan mo yan. Yan tuloy, nang malasing ka, doon ka pumasok sa kwarto ni Lola. Nakita ni Juan ang kanyang teacher na natutulog. Nilapitan niya ito. Natutulog ka, ma'am? Wala. Ano ang ginagawa mo, ma'am? Juan, kinausap ko lang ang Panginoon. Kinabukasan, nakatulog si Juan sa gitna ng klase. Nakita siya ng teacher. Galit na galit ito at tinawag si Juan. Juan, bakit ka natulog sa klase ko? Wala. Wala? Ano ba ang ginagawa mo? Kinausap ko lang ang Panginoon. Tapos, ano ang sinabi ng Panginoon sa'yo? Teacher, ang sabi ng Panginoon, hindi raw kayo nagkausap kahapon. Look, may problema ako. Bakit? Ano ang naramdaman mo? Tuwing alas 6 ng umaga, ako dumudumi. Araw-araw. Wala akong nakitang problema. Normal ang pagdumi mo. Parang meron, doktor. Bakit? Saan ang problema? Doktor, tuwing alas 7 kasi, ang gising ko. Araw-araw. Sumigaw sa tatlong madre. Ang mga madre ay nagtataka dahil ang mga kulay na binanggit ng parot ay kulay ng mga panty nila. Kinabukasan, ang parot ay sumigaw na naman. Yellow, white, green. Ang mga madre ay nagtataka ulit dahil iyon din ang kulay ng mga panty nila. Kinabukasan, gustong maisahan ng mga madre ang parot kaya hindi sila nagsuot ng panty. Ang parot ay sumigaw na naman. May kulot. Araw, ang tatlong treasure hunters ay nakakita ng isang lampara ng langis sa loob ng isang yungib. Wow! Takuri! Oo nga, Jose. Takuri nga yan. Baka ginto yan, Jose. Pedro. Buksan natin kung may laman. Nang mabuksan ang oil lamp, biglang may lumabas. Huwag kayong matakot, mga kaibigan. Ako po ay isang genie. Matagal na akong nakakulong sa lampara ng langis. Dahil kayo ang nagpalabas sa akin. Bawat isa sa inyo ay maaring humiling ng isang bisis. Lahat ng inyong mga kahilingan ay matutupad agad. Ayos yun ah. Oo nga, Jose. Ayusin natin ang ating hiling.
Anong gagawin natin? Juan, kung wala kang alam, gumaya ka na lang. Ako ang mauna. O sige Jose, ikaw ang mauna. Ang aking kahilingan, gusto kong magkaroon ng maraming tira, sariling bahay at lupa doon sa Amerika. Matutupad, kaibigan! Biglang nawala si Jose. Oo nga, Pedro. Sigurado, nandoon na yon sa Amerika. May dalawa pang kahilingan. Ako ang sunod, Juan. Ang ating kahilingan, gusto kong magkaroon ng maraming pira, sariling bahay at lupa doon sa Amerika. Matutupad, kaibigan! Oh, Pedro, nandito ka din sa Amerika? Oo, Jose. Ginaya ko ang mga kahilingan mo eh. Si Juan, baka dito rin yon. Sigurado ako na hindi yun gagaya sa atin. Hindi yun marunong mag-English eh. Oo nga, walang pinag-aralan eh. Pedro, nakabalik tayo dito sa Yungit. Oo nga, Jose. Bakit kaya? Nandito pa pala si Juan. Uy, Juan! Nasaan ang Gine? Umalis na. Matapos niyan ko pa rin ang tatlong kahilingan natin. Nabudol tayo. Hindi niya tinupad ang mga kahilingan natin. Oo nga, nabudol tayo. Hindi tayo nabudol. Totoong tinupad ng Gine ang mga kahilingan natin. Sigurado ako. Dahil natupad ang kahilingan ko. Ha? Bakit Juan? Ano ang kahilingan mo? Ang hiling ko na pabalikin kayo dito. Pedro, nanood ka ng contest kagabi? Oo, nanood ako. Sino ang nanalo sa contest, Pedro? Hindi ang nanalo Juan, pero nagalit ang mga fans ng Hapunisa. Ha? Bakit naman? Ganito kasi yan Juan, ang tema ng contest kung sino ang may pinakamabahong underwear ay siyang panalo. Bakit nagalit ang mga fans ng Hapunisa? Ganito ang nangyari Juan, nang tawagin ang unang kontestant, umakyat sa entablado ang isang Amerikana at hinubad ang underwear at inagis sa itaas. Nang mahulog sa lupa, halos hindi makita dahil sa dami ng mga langaw na dumadapo nito. Dahil doon, naghiyawan ang mga tao, panalo na raw ang Amerikana. Nang tawagin naman ang pangalawang kontestant, umakyat ang Hapunisa at hinubad ang underwear, hinagis sa itaas. Nagulat ang mga tao dahil halos 3 minutong lumulutang sa himpapawid ang underwear ng Hapunisa bago ito nahulog sa lupa. Ha? Bakit gano'n, Pedro? Sinalubong kasi ng napakaraming langaw ang underwear ng Hapunisa kaya natagalan itong nahulog sa lupa. Dahil doon, naghiyawan ang mga fans ng Hapunisa at sigurado na raw na panalo na ang Hapunisa. Pagkatapos, Pedro, anong nangyari? Nang tawagin ang panghuling kontestant, umakyat ang Pinay at hinubad ang underwear at hinagis sa itaas. Di nagtagal, nahulog ito sa lupa. Kahit isang langaw, walang dumadapo nito. Dahil doon, nagsigawan ulit ang mga fans ng Hapunisa dahil panalo na raw sila. Anong nangyari, Pedro? Bakit nanalo ang Pinay? May isa kasi sa mga fans ng Pinay ang humarap sa mga judges. Kailangan daw na suriin kung bakit nawala ang mga langaw. Baka daw may nagsabotahe, naglagay ng mga patay na hayop sa paligid. Dahil doon, dinignan ng mga judges ang paligid gamit ang teleskopyo at nakita nila na nasa paligid lang pala ang mga langaw. Dahil sa ginawa ng langaw, nagdesisyon ng mga judges na ang panalo ay Pinay. Ha? Bakit naman? Ano ang ginawa ng mga langaw? Nagtakip daw ng ilong. Anak, bagsak ka na naman. Ba't di mo gayahin si Pedro? Laging may honor. Ay, di pwede na ikumpara mo ako kay Pedro. Bakit naman? Matalino kasi ang kanyang tatay.